good morning mga pagpirata. Ayan, ano pa yung tela sa ano, yung ano, baklava. Ayun, good morning mga kapirata. Bali ngayon, papasok na tayo. Matagal-tagal din tayong hindi nakapag-vlog, ay nakapag-video pala. Kasi nga, yung ano natin, yung mga past video natin di pa na-upload, so di muna ako nag-video masyado ngayon. Tinatamad din ako mag-video tapos i-delete ko lang kasi hindi naman siya for content. Pero ngayon nag-video tayo kasi pupunta tayo ngayon ng Camp Aguinaldo. Bali mag-ano tayo ngayon, duty tayo ngayon doon. Hindi ko alam kung kailan kaya upload to, pero feeling ko baka tapusin ko muna yung mga previous ko na ano, na video. Parang unahin ko muna yung bago ito. Grabe po. Wala nang ano eh. Napakundangan mag-ano eh. Mag-cut eh. Tapos mamaya kakat yan. Kupal yung mga ano dito eh, mga bus dito eh. Mag-ride lang tayo ngayon. Wala naman tayong pag-uusapan. Gusto ko lang talaga mag-video kasi tagal-tagal na rin ang hindi nakapag-video eh. Tapos kung ano yung mapag-usapan o mapag-kwentuhan natin, eh di yun na yun. Yun, malapit na tayo. Dito na tayo liligo sa Luzon. Grabe dito. Lane ng ano yan, motorcycle lane, wala na kasi sakop na. Tapos dati may rules pa na ano dito sa QC na bawal kang umalis ng motorcycle lane kasi pag umalis ka huling ka ng mga MMDA. Buti ngayon tinanggal na nila, nakita naman nila, buti yun, parang ano eh, ano tawag doon, yung mga bus saka mga jeep, sila na yung umaharang sa ano, motorcycle lane pag nagkakat sila, tapos wala silang huli. Tapos pag yung mga motor lumabas, huli nila. Nakakaano eh, nakakapupo talaga eh, grabe. Siguro may nagreklamo kaya tinanggal yan. Dati doon din sa ano, sa Litex, may nanguhuli din doon, may mga nag-aabang doon na MMDA. Parang pag ano, hindi ka lumagpas na, ay pag hindi ka bumalik agad ng motorcycle pagkatapos mo mag ano,
umiwas dun sa intersection. Kasi may intersection dun na sobrang traffic. Pagka hindi ka agad bumalik pagka iwas mo dun, huli ka ng ng MMDA. Doon ako na aksidente dati. Aksidente nga ako kasi pinilit kong bumalik sa motorcycle lane or mag-stay. So buti nga tinanggal na nila yun kasi napaka walang kwenta naman. Tapos nahuling ka ng MMDA, umiwas ka nga lang doon sa traffic, sa aksidente. Medyo mabilis yung biyahe natin Nag-blinker siya, ibig sabihin dadaan siya. Ganun po na, yun na, padiretso yun. Hindi naman tayo nagmamadali. Yun nga lang, na-traffic tayo. Lipat na ako. Dito tayo dito. Ay, traffic, grabe. Traffic talaga doon. May mga nag-ano doon nagko-collecta minsan ng basura. Saka yung mga nagtatapon, kaya sobrang traffic. Ayun pa, tapos may mga nagbababa ng pasahero. Kaya nagkakagit-gitan parang nagdadrive sa hangin. Ramdam ulit yung New Year. May napabusina ng busina. Ayoko na maamoy yung yung New Year, tapos na yun sana makadating agad tayo. Grabe. Feeling ko naman naabot tayo. Hindi naman tayo may late kasi maaga pa talaga Uy, ganda.
Dati talaga, kaya ko lang binili tong camera to kasi gusto ko ng dashcam, parang security. Pero sabi ko, kailangan ko ng camera para sa pang vlog Panghirap din pala mag-vlog. Kala ko dati madali lang mag-vlog yung magsasalita-salita ka lang habang nagmo-motor. Hindi rin pala. Kasi maraming distraction sa daan Pag na-distract ka ng mga ilang segundo, dead air ka kagad. Parang matatahimik ka na ilang sandali. Tulad nung may nag-shot, medyo na-distract tayo. Tapos pag maganto, basta alam niya, yung parang hirap mag-isip na sasabihin pag concentrate ka sa pagdadrive mo. So una kong vlog, wala ako yung masyadong nasabi. Parang fast forward ko lang yung yung mga clip doon. Pero nun sa mga iba kong vlog, medyo medyo gamay na natin. Tapos nakapag-isip na tayo ng topic, kami nasabi na tayo. Pero patulad ngayon, wala ulit tayong topic. Medyo nahihirapan tayo mag-vlog. Grabe yun, wasak yung kalahati ng sasakyan. Saka hanga din ako dun sa mga vlogger na nakakapag-stick sa content about motorcycle. Kasi ako talaga, simula nung nag-vlog ako, hindi naman talaga tungkol sa motor lagi topic ko Parang mas marami pa nga yung hindi tungkol sa motor kaysa dun sa motor Parang alam ko dalawa lang yung tungkol sa motor ko. Pero karamihan hindi talaga. Kasi hindi naman tayo expert sa motor Parang itong ko, camera ko talaga, yung purpose talaga nito para maging dashcam. Parang sinabay ko na lang rin siya sa pagbablog kasi sa biyahe wala naman ako masyadong ginagawa, nagdadrive lang ako. Di magsalita-salita na rin tayo para at least may ma-upload tayo. Saka para may tayo, ayun nga, parang may journal tayo. Ginawa ko ng journal kasi itong pagbablog. So kahit walang nanonood, tuloy-tuloy lang yung upload. Yun nga lang, medyo na-delay tayo kasi medyo busy tayo Saka sa layo ng bahay natin, pagka uwi ko madalas inaantok na ako Wala na akong time mag-edit. Parang onting nood-nood na lang ginagawa ako. Tapos kain, tapos tulog na. Pero minsan pag ginaganahan ako mag-edit, ine-edit ko siya, sinasabay ko sa panonood. Wow, yung mga ganyang makukulit sa kalsada, sila yung madalas ma-aksidente. Ayun yung pinaka-iniwasan ko pag nagmomotor ako, yung magkulit masyado. Kasi pag nagmomotor ka, hindi naman motor yun nakayakap sa ikaw, yun nakayakap sa motor So pag na-aksidente ka, ikaw yung unang madadali, hindi yung motor. Grabe, lupit magkat
Kung napansin nyo, hindi ako mahilig magbusina. Kasi malayo pa lang tinatansya ko na kung kailangan ko magbusina. Katulad nun, parang ano talaga out of place na yung pagkaka ano ng kotse. So kailangan ko na talagang businahan. Pero yung pag normal na magkakat lang, hindi ko na binubusinahan kasi nakadistansya naman ako. Kaya ko siyang i-avoid. Saka mas unahin ko pa syempre yung magpreno kaysa magbusina. Ayun yung inuugali ko. Hindi ko inuugali magbusina, inuugali ko magpreno or dumistansya. Ito pa, traffic din. 6:28 pa lang, maaga-aga ba. Doon ako magdadaan sa shortcut. Ayoko dumaan doon sa pinaka kalsada ng camp kasi doon medyo mahirap mag-drive doon kasi may first go doon na roll, parang sa Subic. So kung sino yung unang tumigil sa intersection, siya yung unang mag-go. Okay yung ganong rules talaga. Pero syempre nagmamadali tayo ngayon mas madali dumaan doon sa shortcut. Wala kasi madalas doon tao. Parang mga kasabay mo lang doon ay wala pa ng tao, walang tao tuloy. Wala pa lang masyado sasakyan. Mga kasabay mo lang talaga doon madalas yung mga nagja-jogging. Yun lang talaga makakasabay mo doon. Kaya masarap dumaan doon tahimik pa. Kaya doon tayo dadaan. Mamaya siguro magpaano tayo, magpabomba tayo, magpahangin tayo ng gulong. So feeling ko yung sa harap nito medyo flat na liliko na tayo dito kaya di na tayo mag-stay doon sa innermost. Tamang lang, gately lang tayo. Silaw ako, nagre-reflex yung dito na tayo, sana umabot tayo. Yun, nakaligo tayo. Sabay tayo dito sa farm. Saan tayo liligo dito? Ayun, dire-diretso tayo. Medyo di kami nagkaintindihan ni Kuya. Kasi di ko talaga siya marinig. Talagang malakas yung yung tunog nung ko, intercom ko. Pasensya na. Ikat ko na lang siguro yun, puti ka, nakakaya. Dito tayo dadaan kasi dito yung shortcut lalaki, mga shepherds. Okay.
dito, dire-diretso na lang dito. Medyo bagalan lang natin para hindi tayo makaistorbo sa mga nagja-jogging. Kasi maingay yung ano natin eh. Yung ano tawag dito? Yung tambucho pa rin ito kahit naka-stack to eh. Ang ganda dito. Gandaan lang tayo. As much as possible, ano, umiiwas tayo doon sa mga nagja-jogging saka nagmomotor kasi sila naman yung ano, sila naman talaga yung dumadaan dito. Parang nakikihiram lang tayo ng kalsada eh. Kaya pala ang linis lagi dito sa camp. May mga naglilinis pala talaga. Bagal lang tayo. Masaya pala dito pag madaling ay pag umaga kasi may mga nagja-jogging talaga. Malapit na tayo. Palabas natin dito ano na finish na talaga. Pero joke lang. Ayun, malapit na tayo sa library guys. Pagkalabas na lang neto. Ligo tayo dito.